Sa isang nakakapanindigang balahibong bayag, ilang mga general mula sa sandataang lakas ng Pilipinas ang naglabas ng nakakakimpal na impormasyon patungkol kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa kanila, may mga kaganapang hindi na naihahayag sa publiko na maaring magdulot ng malaking epekto sa pamahalaan at sa buong bansa. Ang mga naturang isiniwalat ay tila isang bomba na handang sumabog anumang oras na maaring magpabago sa takbo ng kasalukuyang administrasyon. Bagamat hindi pa malinaw ang lahat ng detalye, ang pahayag ng mga general ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga sektor ng lipunan, lalo na sa mga nasa gobyerno. Ayon sa ilang ulat, ang mga impormasyon ay may kinalaman sa mga mahalagang usapin sa seguridad ng bansa at mga isyong pang-ekonomiya na maaring makapagpahina sa pamumuno ni Pangulong Kuting. Inuulat din ng mga general ay kasalukuyang humihingi ng pagdinig mula sa kinauukulan upang maipaliwanag ang mga alalahaning ito ng masinsinan. Sa ngayon, ang Malacanang ay nananatiling tahimik at hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag kaugnay ng mga nasabing isiniwalat ng mga general. Gayunpaman, inaasahan na magbibigay ng reaksyon si Pangulong Kuting sa mga darating na araw upang linawin ang mga isyu at masiguro ang publiko. Samantala, patuloy ang pagmonitor ng taong bayan at ng media sa anumang bagong pag-unlad sa kwentong ito na walang dudang magdadala ng matinding kontrobersya at interes sa bansa. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Tignan natin kung papayag. Tapos sabihin mo, oh, caretaker ko muna, magpaparehab ako, magsasorry ako, I will admit to 2012. Pero it's long gone. Kung long gone, paano kung niya hanggang ngayon nagtitake ka ng cocaine? Gago, banga. Still, checkmate ka. You do not declare martial law because you will find out the armed forces will not follow you. After this, ginawa nyo? No. Magalit yung armed forces, you have one PMA class plus 89 standing for Admiral Carlos. The whole class. Kapirma yung presidente, Lieutenant General din. Ewan ko kung hindi ko tandaan. Sa Facebook ko, senior ko ngayon. And Browner, Omet Browner, the Chief of Staff, is plus 89. So, ano inisip ng class 90? Ano inisip ng 91, 92, 93? 89, 90, 91, 92. Nag-abot-abot sa academy yun. Kaya tapusin na natin tong problema na to. Panoorin na lang natin yung hearing sa Wednesday. Tignan natin kung ano yung mga i-expose na mga problema. Itong it will show the Chinese kasi na pinapatulan natin yung kagaguhan nila. It will show the Chinese that we are divided and more interested in marites, in intrigues. Now, silently, you investigate and then kung sino may sala, jumbangin ninyo. Pero yung ganito, deny kayo, ayan, katotohanan naman yung na yan . Ngayon, pagka sinasabi ninyo na hindi yan totoo, fake yan, fake. Bahala kayo. Because you cannot silence the admiral. You cannot silence yung ilalabas yung yung tape. You see yung magiging effect niyan, hati-hati, and then maya-maya yung presidente maghugas kamay. Kasi baka pagka yun naghugas kamay, he has a habit na ganon. Sakripisyan lang yung mga opisyal. And that's bad for us. Not at that time saying na sila lang ang pwedeng maging opisyal, but you do not change your guard. You do not change your star players in the middle of a game.
let them do their job. Sabi nga ng China, dun sa mga embassy official, bakit nyo tatanggalin? So, bahala kayo sa buhay nyo. Ang advice ko na lang sa defense officials, harapin nyo. Harapin nyo. If there is that kind of deal, so what? Mapasama si BBM. No, gumawa kayo ng deal eh. Oh, di sabihin nyo na, you found out na yung Duterte, ganyan yung, may usapan na ganyan din eh. O di kayo rin. At saka we are trying to prevent escalation. Anong problema dun? Tama naman, nagpe-prevent ka na magpatayan tayo. Kung gusto niyo patayan, okay lang, sabihin niyo sa amin. Gusto niyo patayan, sige, magpatayan tayo. Yung malinaw, hindi yung question mark sa amin. Ganon. At saka ayaw na ayaw ko, kaya ayaw kong pumasok sa gobyerno eh. Yung maninilbihan ka, ginagawa mo yung trabaho mo, abot ka sa magandang posisyon, bago yung mga nasa itaas mo, magugas kamay. Ikaw pa ngayon yung mali. Ikaw pa ngayon yung scapegoat. Parang tingnan niyo si JM, nagawa lang niya yung trabaho niya, may nag-report, in-entertain niya, kinuha na ng deposition, affidavit, tapos noon, nireceive nga niya, sa'yo may picture, pin-identify, sino yan? Oh, parang familiar yan. Yan ba, ano pangalan yan? Bonget. Politiko ba yan? Oh, politiko. Senator. Magtanga-tanga si JM para yung mismong witness ang magsabi. O, yung ginagawa lang yung trabaho niya, ngayon siya pa ang delikadong buhay, siya pa ngayon ang sinungaling. Ano sabi? Professional liar. O nga, sino ngayon ang professional liar? Deny kayo dito. Presidente, anong masasabi mo rito? Pumasok kayo sa agreement. Ay, nako. Yun yung problema sa'yo, BBM eh. Kausapin mo Amerikano, kausapin mo yung allies. Para takutin yung China. O para follow upin yung pera ninyo. Tarantado kayo. Tapos nun ngayon, kakusapin yung China, sabihan namin kayo 2 days in advance kung magde-deliver kami ng pagkain. Pagkain lang, tubig, at saka medical supplies, hindi construction materials. Pucha, dalawa kausap nyo, doble kara ka. Which is typical. Typical. Kakusapin mo yung taong bayan, 20, ang bigas, pangako, promise. Oh. And then what? DA ka, kausapin mo yung mga tao sa DA, kausapin mo yung mga solve mo yung problema. Tapos iniwanan mo, naka-question mark yung DA. Taas pa rin ang bigas, may smuggling pa rin. Yung time mo, umabot na 750 ang 1 kilo ng sibuyas. Ay, nako. Tapos nun, Uniteam. Oo, Uniteam tayo, ni BP Sara. Pero tingnan mong ginawa nyo. Ngayon, binibira ninyo. Typical. Kitang-kita niyo yung pattern ng presidente, yung pattern ni BBM. He's a person who doesn't care kung masira kayo. He's a person who doesn't care kung ano ang magiging repercussion sa karir ng isang tao, sa pangalan niya. Wala siyang pakialam sa mga tao. Wala siyang pakialam sa bansa kung ano mangyari. Ang pakialam lang niya, good image. Yun yung nakikita kong pattern sa kay BBM. Walang kwentang tao to, manggagamit. Kaya I do hope and pray na hindi ka magtagal sa pwesto. I do hope and pray. Pero not this way. Mag-isip din tayo. No? Ewan ko, huwag kayo makukumpyo sa akin ha. But not this way. I want it done the Filipino way. Not the Chinese way na pinaglalaroan tayo. No? Mali itong ginagawa ng China eh. Tama lang na patalsikin niyang walang yan. Hindi lang naman ito offense ng mga embassy official sa akin niya eh. We use severe relationship with them. Tigil na. Ayop kayo. Kung mag-aasta kayo, kala nyo, inyo yung dagat, kayo lang ang pwedeng mangisda.
hinaharangan nyo. Tapos na, iwa-water cannon nyo kami. Coast Guard na namin yun, ha? Iwa-water cannon ninyo, mga hinayo pa kayo. Wala na dapat tayong pag-usapan. Kung ito, ligawan, wala na tayong dapat pag-usapan. Period. Uwi na kayo. Ganon. BBM, dapat ang salita mo, an eye for an eye. Water cannon nyo kami, water cannon kami. Iwa-water cannon namin kayo. Kaya, beware. Kung anong gagawin ninyo, gagawin namin sa inyo. Ma-injure yung tao namin, papatay namin kayo. Dinagdagan. Dinagdagan eh. So, injured din namin kayo. Tingnan natin kung saan pupunta to. Ikitang-kita nga eh, takot na takot yung China. Nakikipag-agree ang China, 1+1, dami nilang barko. Alam nila na mas marami sila sa atin. Ba't sila papayag? Number 1 nga, maintenance. Cost of maintaining so many ships in this part of the West Philippine Sea. Malayo. Crudo, yung ganun ba? No? At inaabot din ng kalawang yung mga barko, you have to dry dock also, yung ganun, i-maintain, etc. etc. Yun nga, hirap sila sa pera ngayon. So, pangalawa, takot na takot sila magkaroon ng escalation din. Kasi pagka nagkagera, hindi sila handa makipaggera sa Amerika at sa allies natin. Mayari sila. Ang Russia, hindi makakabasta-basta makasuporta sa kanya dahil sa meron pang Ukraine, meron pang NATO. No? So, occupied ang Russia, namumroblema rin siya sa kanyang munitions. No? Ang Iran, katapat ang Israel. Ang North Korea, katapat ang South Korea. So, sino ngayon ang kasama niya? Wala. Okay. Dahil lang ha, may nagriling. Wala na. O, sige. Ay. Nawala naman, hindi kita makita. Sorry Don. Okay, tatawag ulit yun. So, yun lang. Hanggang doon na lang ako. Basahin ko yung iba ninyong comment. Wag na magbiyak. Wag na miyak. So, thank you sa pagpapakinig ninyo. Thank you sa mga ninyo, pakulay. Thank you sa mga ninyo. Arnold Navidad, Sir Dado, na nagtaka lang ako sa mga military officer under previous government. Anong kaya ginagawa nila? Wala. Nagpapalaki ng ng tiyan. Mga retarded. No? Charmaine Labitad, PBBM is the worst president. Agree ako. What Sinangong Bisaya? What Sinangong Bisaya? Lieutenant General Sinacrifice. What the fuck? Baka may sumunod pa dyan no? Baka yung chief of sacrifice. Yun ang malaki na pagkakamali. Ang BBM administration. Dami pido. Naku-question mark yung loyalty ng armed forces. Naku-question na yung, parang question mark sila. Kinakabahan mo, I don't even understand what loyalty check means because kahit tinanong mo, ang sasagot naman yan, loyal sila. From the word of Bongbong, BBM, nung interview siya. So, are you going to conduct loyalty check? No. From the, I don't understand what it means because pagka tinanong mo, are you loyal? Sasabihin, siyempre ng mga yan, yes. So, from the, tignan niyo yung laman ng utak niya. Napapraning siya. Kasi right now, hindi niya alam kung saan tatakbo, kung saan kampi yung armed forces niya. Alam nila na malapit magkaroon ng people power. Alam nila yon. Hindi sila tanga rin Ngayon, alam nila na yung Senate hearing na yan, kahit bara nila ng barahin, pagka binara nila ng binara, na kaalyado niya, ipigil nila yan, magagalit ng tao. Kalsadang tuloy.
Alam nila na pagka natuloy naman yung hearing na yan, lilitaw yung katotohanan, yari rin siya. Involved siya, may picture, etc. Lalong damaging. So, ang best way is pigilin na lang ng pigilin. Ang problema dito sa kabila, Duterte camp, pagka pinigil yan, magagalit yung tao, magkalsada ang tao, and then, boom, wala pa June 30. Wow, laki ng problema. Wala pa June 30, wala pa yung timing. Then, Sara becomes president 4 years or more. And then, di siya pwedeng ma-re-elect ng 2028. Pwede na ako tumakbo. Joke. Joke. Joke lang. Joke. Hindi nakapigil, ano? Pwede na tumakbo. Hindi pala pwede siya wala nang kalaban. No. Kaya nga, sinasabi kong the best nga sana is transition tayo. Okay. Yun yung pinaka-ano. So, alam ng BBM administration, ang weakness ng Duterte camp is the timing. The timing concept na GMA formula. Yun yun. Eh, kahit sa mo daanin, doon naman papunta to because the Senate hearings, papuntang third hearing, question mark, will it finish doon sa third hearing? Or more worms will be exposed, yung opening the can of worms, and then, marami pa, and then Bato will call for a fourth hearing. Basta lahat ng plano itong administration. Hindi. Tik tayo loyal kay BBM, calls for yung pagtigil ng mga hearing. Tama na. There's the suspension of hearing. Tama na. Then Bato, mamaya magbupa silang palit si Bato as the chair. So a lot of things can happen. Tignan natin. Bottom line yan, yung mga tao, kalsada tao, and then what? Kaya nga, ang isang sacrifice niyo sa 3-star general, si ang forces. Okay? Sacrifice niyo sa mga private. Yung tatlong general, sacrifice ninyo for love of country. Para tangon niyo yung pangalan niya. Para i-shed light kung ano man talaga ba nangyari dyan. Hindi siya matanong. Pinatago nyo ngayon. Paano kung yung sundalo nandun sa dagat? Nakikita, nag-iisip ang sundalo, mga iho, mga hiyo. Kung yung general, kaya ninyo isakripisyo, 3 estrella yon, isang commander, na maganda yung record naman, I'm sure di ka maging Westcom Commander, it's a critical posisyon. Kasi merong West Philippine Sea merong pwedeng sumiklab ang gera dyan. Maglagay ka dyan na cool na tao. So, tapos nun, isasakripisyo nyo. Kaya nga mahirapan yung kung sino man yung spokesperson ng AFP, mahirapan kaya anong gagawin nila? Magsalita ng magsalita, hindi rin nila masakit yung mga tanong ng mga tao. So saan pupunta to? Wala, -1. -1 sa leadership hold ni Marcos sa AFP, Commander-in-Chief, -1 point naman siya. Such that pagka kinakailangan niya yung tao, mag-isip yung tao, gago ka pala, sakripisyo mo kami, sinasakripisyo mo yung commander namin Deputy goes in Westcom. Yung mga tao sa Westcom, under his command, gagalit. Yan yung sa bawat command position, siyempre mga tao, respektado yung commander. No? The way na kunyari yung tao hanggang ngayon, respektado yung brother. No? So, muntik na tumumba. Hindi mo malaman kung at the right moment,
doon niya makita kung anong gagawin ng armed forces. Kakampi ba sila kay BBM? Pero I doubt, hindi na mga tao kay BBM. Lalo na, nagkaroon siya ng illegal order. Ang taong bayan kakampi sa, ang armed forces kakampi sa taong bayan. I'm sure of that. No? So, relax. Tignan nyo mag-self-destruct ang BBM government. Self-destruct. Okay? Oh, yan. Sakit na ako ng 1 hour. Tama na. If BBM flip-flop with Sarah, just much more, he'll drop anyone like this Admiral Carnes. So nga Rio, ara. Gusto kasing ibintang lahat sa kay Tatay PRRD, Jonabel Alaya. Kasi nga may timang budi. Kunwari yung kampi-kampi kay Inday Sara, manggagamit Tapos noon yung tatay bibirin, he is so insecure about Duterte. Alam nyo ba kung kunyari, ikaw BBM, kung ikaw, ginawa mo lang, yung ginagawa ni Digong Duterte, ginawa mo lang, tinuloy mo lang, mahal na mahal ka ng tao ngayon. Sinusuka ka ngayon. Wala ka pang 2 taon, sinusuka ka. Bakit? Kasi nga, nagkamali kayong birahin yung dating presidente na mahal ng tao. Stupid kayo, stupid. And that will cost you your administration, your presidency. Hindi kami kinakailangan kumilos. Mga MUP, bili kayong popcorn. Itabi nyo, yan yung kalawangin muna. Bili lang kayong popcorn. Ng sedition, rebellion. MUP, relax. Enjoy. Watch. Kain popcorn. O kaya halo-halo. Mainit halo-halo. Kung makikita natin na imminent na magkaroon ng bakbakan, madali naman, pick up your arms and then we protect the Filipino people. So ngayon, self-destruct. Sure ako, self-destruct itong administration na to. Kung ginawa pa ako advisor na itong administration na to, baka umabot ka pa next year. Next year lang. Next year. Ayaw na rin kitang patapusin ng 2028 kasi very lax ka Sa term ng PMA, very lax ka. Dishonorable, shabby. Shabby. Pucharagis, lahat ng negative na remarks sa animales, sa academy. That's what you are. Trying to pretend that you are a good president, trying to show the Filipino people that you are worthy of the title, yung mga salita mong may mga namumulak-lak pa. Mga iikot pa sa Pilipinas para Why? Kasi pinapakita mong kinakabahan ka Kaya gusto mo ngayon, ikaw mismo, presidente, ay iikot ka. Kayo, mga kaalyado mo, mag-aayuda kayo dahil sa tinamaan kuno ng tinamaan ng tawag dito, ng El Nino. Gago. Dapat nung year pa lang, alam nyo, ang damakal na tubig, ang daming tubig na baha. Kasi siyang imbakan, pinanik doon sa lahat ng dam, kung saan pa pwedeng punuin yan. Kung above ground o underground, I don't give a damn. Basta, hindi yung gawa tayo ng dam na high polluting and baha, tubig baha, tumatapon lang sa dagat. Kung inimbak natin lahat yon, merong hindi kawawa yung lupa, tigang na tigang ngayon yung lupa. You're not fit to be the president kasi you do not have the foresight. You lack the political will. You lack the imagination, the creativity, and everything in between. Lahat ng adjective of being a good leader. Don't even deserve to be the commander-in-chief kasi you're sacrificing a 3-star general. Ano ba yung commander-in-chief ka? Sabihin mo kay Browner? No, don't do that. Sabihin mo kay Anyo? No. Let's stand by him. Kayo may gusto niyang agreement na yun. Ngayon magugas kayo ng kamay, magkago.
Hindi yung mistako, yung presidente. Kung magalit yung mistako sa akin, ano. Hindi, Ed, sa akin, okay ako na sinabi mo na tanggalin yung tanggalin yung embassy official. Agree ako doon. Matagal na dapat yun. Nung 3 years ago pa yun, 2 years ago. No? Noon pa dapat yun. Manggago yun eh. Pero yung tayuan nyo yung 3-star. Tayuan nyo because may implication yun sa leadership ninyo. Sa tropa. No? Kailanganin nyo yung tropa. Pagka yung presidente nangailangan ng tropa, walang tropa. Why? Pinapakita nyo na you like the president eh. Nagugas kami eh. No? Kaya wala. It's a again, story of leadership. And it's sad to see PMA na titimbang-timbangin mo and then the Defense Department na yung sacrifice in general ninyo at Star General yung sacrifice. That's sad. Pangit. Pangit. Di ba, daan niyo yung mga panahon ng Romans, panahon ng mga ng Alexander, mga panahon ng Mongols, how they would stand for their generals. No? Panahon nila lahat sila. When all these phalanxes, with all this array of combatants, my most favored general. Walang niya. Grabe yung mamili ka. Ilang kabae gusto mo? Ilang babae? Huwag naman babae. yung spoiled general kasi yun yung magde-deliver ng gera sa iyo, yun yung magde-deliver ng victory sa iyo, yan yung pinagkakatiwalaan to so that you can sleep at night na comfortably, mihilik pa kayo because itong general na to ang magte-take ng aray ko, yung mga tumama, siya yung magte-take ng brand ng responsibility. Whatever he does or fails to do, he is the commander of that unit. Diba? Whatever the unit does or fails to do, he is responsible for it. And here you are, in-expect lang niya, tatayuan niyo siya, pero kamay kayo. Where does that put you? Di ba walang niya kayo? Ewan ko ba? People change. Lalo ang politika, lalong masama kayo. Simple lang yung problema, sinimulan ninyo si Duterte na agreement, tapos kayo ganyan, kasugas may kayo, para to keep BBM away from it. Yun lang yun eh. Naglabas ito ng transcript eh. Ngayon, patunayan ninyo na peke ito. Rio, tingnan nyo ng abot ng aso. Gusto na, ayun na. Rio! Down. Ara. Down. Ara. Ako, dalaga. Dumikit na yung hanger. Ito ka. So, disturb you. So, that's the problem. And military men understand that. Hindi mo dapat i-sacrifice yung tao mo. Lalo na kung meron kayong mga pinagdaanan, meron kayong pinagsamahan. Ang problema dito sa presidente natin, trying to be president, trying to be the leader, the commander-in-chief, na hindi siya nakitaya sa tropa niya. Sinasabi nga ni Colonel Metran, nagkinausap sila nila BBM noon, meron silang organization, mga special forces na all over the country, they have 6 million. Tumaya sila kay BBM. Nung napakinabangan na sila, galit yung mga members. Nasaan na? Nangako-ngako yan. Kaya trending. Manggagamit. Trending. Walang utang na loob. Pinalibing yung tatay niya sa libingan ng bayani. Anong ginagawa niya ngayon kay Duterte? At dadating yan sa punto na lilitaw yung ICC na yan. Again, dami, wala eh. Kahit
maglakas kayo ng loob to Trillanes or et al. Kung sino man na sabihin na ayan na yung ICC. Ikukulong namin yung ICC. Sino matatakot dyan sa ICC? Ha? Kami magagalit. Kami. Tatakutin niyo si Duterte, kukulong? Hindi. Ang makukulong yung ICC. Tandaan niyo yan. Yung ICC ang makukulong. Anong tapang niyan? Nandito kayo sa Pilipinas. Nandito sila. Putya, sobra namang high-rated yung mga yan. Anong ginagawa nila Trillanes na masyado bang takot na takot kayo sa ICC? Bato, huwag kang matakot sa ICC. Hindi ka damputin yan. Dadamputin namin yan para sa'yo. Damputin namin. Ikulong namin. O, ilagay namin sa selda. Huwag sila magtapang-tapangan dito sa bansa natin. Respetuhin nila yung ating soberenya. Mga nagsasalitang ICC, mga bullshit kayo, BS kayo. Hindi nyo alam. Wala na nga tayong kinalaman dyan sa ICC na yan. Ba't sila mag-imbestiga rito? Makikialam sila. Bakit? Naramdaman ba nila yung mga naramdaman ng mga Pilipino, yung mga kamag-anak ng Pilipino, asawa, anak, na naging biktima ng droga, naging drug addict? Anak ng tokwa kayo. Tapos yung mga members ng pamilya mo, kaibigan mo, wala. Paano yung mga bangag na, paano yung mga drug addict na rehab? Yung mga putragisto mga ICC na to. Palibasa kasi yung report ng mga dilaw sila yung nagpunta doon sila yung nanira. Kaya yung dilaw, wag nyo nang iboboto. Ever, again. Pumwesto na naman sila ngayon kay BBM and mag-a-attempt silang tumakbo sa 2025. Wag nyo iboboto. I-zero natin yung mga lintik ng mga yan, mga dilaw na yan. Because mula noon hanggang ngayon, nagka-loko-loko tayo, nagka-torya-torya ang Pilipinas dahil sa mga dilaw na yan. You have to remember that. Never again. Okay, so hanggang dito na ako. Next vlog ko, I'll try to answer yung questions ninyo at saka yung mga nagpapatak sa akin. Definitely, I will not run for the Senate. I will not run sa Senate. Not in this condition that we are in, not in this mess that the Senate is in, that the standard, wala makukurap lang tayo. Makukurap lang. Ayoko makurap. I want to die na hindi ako kurap. I want to die a warrior. I want to die na may legacy ako sa bansa natin na kinakatakutan ako ng mga kriminal, ng mga walang yang mga kurap. Yun yung gusto ko. In case maging ako sa mga kurap-kurap na yan, ng mga not me. Because kita nyo maboto ka man which is a hard climb. Kasi yung alam ng Pilipino, ayuda, bilihan ng boto, no? Merong pang magulo pa yung ating COMELEC, nandiyan pa yung Smartmatic. Kaya how would you, pahirapan yan, mananalo dyan yung mga walang niya. Tapos nun, pag nandiyan ka, kunyari lumusot ka, and then what? Ikaw, laban sa 23, kahit kakampi mo yung 12, kayong 12, lumitaw kayo. 13 yung naiwan wala. Wala, hindi mapapasin death penalty. Hindi mawala yung mga Kaya problema. That's why I'd rather na not run, ayusin na lang natin. I'd rather, which I will vlog next time, yung National Task Force to End Graft and Corruption. That's what I want. Na talagang saklaw mo buo lahat ng agency. And let's finish corruption. A whole of nation approach na titimbugin natin, gugurgurin talaga lahat. May trial, I want a national task force to end graft and corruption. A whole of nation approach. Meron yung NTF LCAC nag-work na yung mga rebelde. I strongly believe na yung National Task Force to End Graft and Corruption will save the day, will bring our country forward. Mawala na yung corruption. It will bring the country forward. So, with the National Task Force na kumpayag ang administration
Gago ka BBM eh. Dapat ano eh, kung sa iyo, dapat ano eh. Kung sa iyo eh, wala sana eh. Pati asawa mo, aanuhin ko eh. Huhulihin ko eh. Lahat kayo, yan, sila Mel, huhulihin ko kayong lahat. Senator, Congressman, National Task Force nga to end graft and corruption basta may katibayan ako, which will be the one side of the coin, one side of the mandate, yung intel gathering and verification, no? And then yung other side is yung ano, operations na. Kukunin mo na. And then litigation. Pagka na ano, o de, kung may death penalty, timbog kayo. I'd rather have that. Kaya nga, it will work kasi takot ng lahat ng kurakot mula presidente down the line hanggang councilor, hanggang barangay captain. Wala eh. Yari kayo, lahat ng government employees. Hotline lang ang katapat nun, hotline. Informants, sa dami na informants. Tapos nun, salita, and then meron mga team. May mga team na verify, ganon. And then, makakuha ng ebidensya, operate, boom, huli. Tapos nun, merong special court para dyan. Matuloy yung paglitis, hindi abutin ng 10 years, 15 years. Hindi, buwan lang, speedy trial. Basta, they're given all the, access to lawyer or whatever, na fair trial. Pero matulin na, action agad. And then, pag i-found guilty, nandoon yung, penal, provisions, no? Doon yung death penalty. Yung, kung ano yung structure, kung paano gagawin. Ang ganda nun. In 1 year, mabait na ang Pilipinas. In 1 year from the, kunyari, 180 tayo sa index, 165 ba tayo sa index, out of 195 countries. Ang dapat yun, ambisyonin na mag-top 10 tayo. And it can be done. Basta seryoso. Ang dami mag-volunteer. Kung senator, ano man mangyari sa senator? Upo-upo kong ganyan, mukha kang gagong kikinig ka. Your Honor! Ganun-ganun ka. Gagayahin po si Robin. Papakyut. Bebibihin si Maricel. Tapos nun magsasalita. You do that talk while I'm still talking. Kita mo? Yabang ng mga gago eh. Subukan mo magkaroon ng ng NTF ek. National Task Force ek. Pucha. To end all graft and corruption, Yeah, lahat yan, pati Senado, Congress, sinong kurakot dyan? Sabihin nyo sa akin, di ba? Sinong kurakot sa Customs? Sinong kurakot sa BIR? Sinong kurakot sa airport? Sinong kurakot sa DILG? Sinong kurakot dyan sa sa PIDEA? Sinong kurakot sa highways? O kaya sa transport? Lahat eh. Interagency kasi may nagmamando. And then, information na kailangan, verification, and then execution. Ang operations muna. Tapos nun, litigation, execution. Tapos, ang corruption. Dapat ganon. Di ba sinabi ko sa inyo, yung problema natin ay puno na politika and then yung corruption. But I will only do it pag kami mga na-meet na mga conditions. If not, manigas. Bahala na kung paano. Okay, so I'll talk about it later on. So maraming salamat sa inyo. Thank you sa pagpapanood ninyo. God bless everyone. Happy Mother's Day. Happy Sunday. Happy weekend. Again, pray. Ending ako ng week 71 sa Matikas Challenge. Yung hindi nakakalam ng Matikas Challenge, mag-imbak lang kayo ng mga delata, kanin, at saka bigas, at saka tubig. Yung 3, and probably yung
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!